Hello mga mamshi, mga bebe. Ayan, so sa mga nagtatanong sa akin kung paano ako kumuha ng bahay habang nasa abroad ako dun sa Hong Kong, ay ito po ang ginawa ko. Okay, so meron po akong kaibigan na nakilala sa YouTube. Ayun po yung naging kaibigan ko at ay na-meet ko na rin po siya in person. So inalok niya akong kumuha ng bahay sa RJ Linet Development Corporation. Ito po yung San Mara Subdivision sa Tansa, Cavite. Okay, so nag-decide po akong kumuha year 2020 at nagpa-reserve ako sa amount na 10,000 pesos sa isang. Ang yun pa lang yung umpisa nun. Okay, so sa mga nakakakuha na ng bahay na katulad ng ganito, yung mga townhouse, alam po nila yan, may idea na po sila. Okay, so nung nagpa-reserve ako ng 10,000 pesos, ay dun pa lang po nag-start yung application ko para dun sa bahay, sa unit. Okay? And then, dahil nga wala po ako dito sa Pilipinas at nasa Hong Kong ako, lahat po ng mga proseso, mga papers, documents ay inuutos ko lang po. Nagpapadala lang ako ng mga authorization letter at saka yung agent ko po, siya na rin po yung aking naging yung power of attorney. Gumawa kami ng power of attorney na letter na siya po yung aasikaso ng lahat ng aking mga papers. Okay, so nag-start ako nagbayad nun ng equity or down payment. And then, na-paid ko siya within 15 months. Okay, so sa halaga 1,567.77. Ayan. So, na-paid ko siya. Ito yung resibo nila, no? Meron din akong hawak na resibo nung binabayaran ko sa bangko. Sa bangko ako nagbabayad mismo. And then, nung na-paid ko na siya guys, doon pa lang nag-start yung pag-turnover ng bahay sa akin. Dahil kasagsagan nga po yun ng COVID, kaya sobrang napakahirap po noon. Dahil syempre yung mga tao na nag-aasikaso dito sa Pilipinas ay nahirapan din. Pero nakaraos din kami. And thank you so much talaga sa aking family, sa kila tita, at sa mga pinsan ko. Pati na rin po dun sa pinaka nag-assist sa akin kay Sisi Loves Giances. Siya po lahat yon ang nag-assist sa akin. And then sa pagdating naman po guys na ma-turnover na sa'yo yung bahay, ay meron pang babayaran na 6,000 plus something para dun sa turnover. Ayan, i-check nyo po yung bahay, yung ano, lahat-lahat kung kumpleto na po. So actually guys, pag na-turnover na ang bahay, pwede na siyang tirahan kasi naka-vinyl na po yung sahig at saka yung naka-half na din po yung tiles nung kusina, yung kusina, tsaka yung tawag dito yung CR, naka-tiles na rin po. And then yung kwarto po sa taas, dalawa, may partition na rin po siya. Although, ano lang siya, yung plywood lang siya. Pero okay na din naman. Nakita ko na in person. And then, yun nga po, napagawa ko na rin yun. Napagawa ko na yung baba niya, yung tiles. At saka, pinasok ko rin pala po ito sa Pag-ibig. Okay? So, in-apply ko ito sa Pag-ibig. At na-paid na po ito ni Pag-ibig sa developer. So, ngayon, nagbabayad po ako kay Pag-ibig ng 8,000 something. Ganon. And then, babayaran ko siya in 30 years. Pero, pwede mo siyang ma-less. Okay? Pwede mo siyang ma-less if kaya mo siyang bayaran ng 100k yearly. O, diba? Maliles mo dun yung ano. Kung may pera ka lang naman, why not, diba? Maliles mo dun yung years at saka yung monthly amortization mo every month. O, diba? So, process sa Pag-ibig ay online ko din po yun ginawa lahat. Through online. Nag-meeting kami or Zoom kami sa yung interview para maipasok or mai-under ng sa Pag-ibig yung bahay. Ma-paid ng Pag-ibig kay developer at kay Pag-ibig ka na magma-monthly amortization. Medyo malaki nga lang pero syempre at least paid na yung bahay mo if ever whatever happened. Yeah. Ayun, ganon. So, parang nangutang ka kay Pag-ibig para bayaran mo yung bahay mo ng full kay developer. Pagdating naman po guys sa tubig ng bahay ay under rin po siya ng management. Okay, so meron sila doon na malaking tangke at doon po lahat nagsusupply ng tubig sa lahat po ng subdivision. Okay, pagdating naman po sa kuryente, okay, ikaw mismo yung magpapagawa or magpapaayos ng connection mo. So since wala rin po ako sa Pilipinas, no, nagutos po ako ng tao na mag-apply ng magpunta sa Meralco para po magkaroon ng connection yung aking bahay. And then, yun lang po ang gusto kong i-share sa inyo. Kaya,
mag-isip-isip po kung ano talaga ang gusto nyong maging goal or magiging project habang nasa abroad po kayo. Thank you!